na ninyo itong reklamo ni Isko o dapat yan ang inaatupag nyo. Pasok. 14 billion pesos. Ganyan kalaki ang bumahang pondo para sa mga 14 billion pesos. Ganyan kalaki ang bumahang pondo para sa mga flood control projects sa Maynila. Pero nabisong wala palang permit mula sa lokal na pamahalaan ang mga proyektong ito. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Mula 2022 hanggang ngayong taon, higit 200 flood control projects ang itinayo sa lungsod ng Maynila. 14 billion pesos ang halaga niyan. Pero nadiskubre ni Manila Mayor Isko Moreno na ni isa sa mga proyekto walang kaukulang permit mula sa LGU. Inaprubahan daw ng DPWH ang proyekto kahit klaro umanong paglabag ito sa Local Government Code at ibang ordinansa. See? Sa ano ninyo sa syudad ninyo may problema Sa syudad ninyo merong kabalbalan tapos bigla sinisilip nyo si Pulong. Ito nga sabi ni Paulo Duterte ito, if he really wants to know the exact figures, I am directing DPWH district and regional offices to provide him the official data and amounts. Besides, do not mind the floods in Davao. I can guarantee everybody that every peso allocated was implemented. Wala namang nagbabagsakan ng mga flood control projects dito. Wala din mga ghost projects dito. Kung may bahaman dito, humuhupa din agad. Hindi kagaya sa mga swimming pool nyo dyan sa Maynila. Sabihin na natin Maynila. Rektahin na natin. Maynila nga. Oo, anong ha? Maynila nga. Doon doon congressman yan Ayan sabi nga niya, ug usa pa, di man kinahanglan. Ug mayor pa ang mureklamo pareha sa inyo diha. Ayun na nga sabi niya mayor nyo pa yung nagrereklamo sa inyo dyan. Yun ang problemahin nyo, hindi yung Davao, hindi naman kayo taga rito. Ayan bisan kinsang Dabawin nyo, pwede mangayo og datos gikan sa DPWH. So kahit sino na taga Dabawin nyo, pwede kayong magreklamo, pwede kayong lumapit, pumunta sa DPWH para kayo mismo ang makaalam kung nagnakaw ba si Pulong o hindi. Transparent sila dyan. Sasabi nga niya, so ayaw nyo ibutang sa ngalan sa akong igsuon nga mayor ang inyong pagpangutana kay transparent ang among mga proyekto ug accessible ang records. Ayun nga. Kaya sabi nga wag nyong wag nyong isisi sa kapatid ko na mayor dahil lahat ng records publiko yan, nakikita yan, pwede nyong i-request yan. Pero hamon pud na ako sa iya. Ngay explain niya kung unsaon pagka-pildi niya sa eleksyon pero nakalingkod gihapon siya sa Kongreso. Oo nga naman. Talo siya Ang galing ko na magbisaya Naintindihan ko. Talo siya tapos nandiyan siya sa Kongreso. Ngayon pinapaliwanag ko, paano nangyari yun? Dapat daw bang tawagin congressman ang usa ka tawo nga wala gani kadaog sa boto iyang distrito? Oo nga naman. Paano kang magiging representative ng District 6 ng Maynila kung ayaw sa iyo ng District 6? Paano yun? Di ba? Dili Congress. Di naman talaga siya congressman. Ayan you may also account those for transparency's sake instead of questioning the development projects that benefit the people of Davao. Perhaps you should start answering your own questionable position in Congress. Boom. Ang bigat, no? Oo, di ba? Napahaka din. Bago mo questionin yung mga proyekto namin sa Davao, siguro sagutin mo muna yung question whether legit ka ba na congressman kung hindi ka nanalo. Di ba? Hilig-hilig magpa-preskon. Ang hilig-hilig magpa-imbestiga at magpa-preskon, hindi naman nanalo. Pag hindi nanalo, matulog na lang. Manahimik. Ito, sagutin nyo sa Maynila. So most of it finished already. Bumaha ng pondo sa Maynila, bumaha pa rin sa Maynila. May pondo ka. Bumaba sa Maynila.
Asan na? Punta yung pondo mo. Itong lahat ng ito ay walang permit sa lungsod. Kung pag Kung walang permit sa lungsod, anong ibig sabihin? O edi, syempre may engineering may engineering department. Ang Maynila, syempre titingnan nila yung proyekto kung lalo na yung gawa ng kontraktor kung tama ba, kung ayos ba. Kasi baka mamaya, imbis na makatulong, makasama pa. Ayun na nga ang nangyayari. Konting ulan, ayan bahang-baha sa Maynila, tapos ang tagal humupa. Ang laki-laki ng pera na itinapon. Yan yung dapat na pinapaliwanag nyo. O kung halimbawa man, sabihin ni Baste na ganun, may kalayaan tayo sa pagpapahayag. O feeling ni Baste ganun baka ganun nga. O di ba? Kung ayaw mo, di wag mo paniwalaan, pero yung kukwestiyonin mo sila, o di napahiya ka tuloy. O bumalik sa mukha mo yung taing itinapon mo. babasehan ng mga dokumento, ang GLC Construction and Supply ang isa sa mga may pinakamaraming nakuhang proyekto na aabot sa 1.4 billion pesos. Isa sa mga proyekto nila ang 38.4 million peso flood mitigation structure sa kahabaan ng Estero de Magdalena. Siya, ito matindi. Merong in-expose si Cayetano na sinasabi niya meron pa daw budget na bilyon-bilyon din yung DPWH para dun sa checking. Project checking, parang ganon. Mantakin mo, puro ghost project, tapos may project checking budget. So, may budget na para doon mismo sa proyekto. May budget pa para sa pag-check nung proyekto. Putangin yan. Doble-doble yung pagnanakaw talaga. Ninakaw, kasi ghost project So, ninakaw na nga yung pera na dapat dun sa flood control, pinirmahan nung DPWH, pinirmahan pa nung nag-check. Na kung titignan mo yung budget para sa pag-check, bilyon-bilyon din. O hindi ba? Katarantaduhan. O yan ang dapat nyo ipaliwanag, tsaka dapat yung kini-question. Huwag nyo question. Sabi mo, magagaling kayong congressman, tas kapwa mo congressman, kini-question mo. Bakit si Pulong? Kukwestiyonin mo, abante. Bakit hindi mo questionin si Zaldico? Ba't di mo questionin si Dong Gonzales? Ba't di mo questionin si Suarez? Oh, hindi ba? Bakit hindi mo sila questionin? Sila yung kasama mo dyan na pinaparatangan din. Wala namang paratang ng pagnanakaw kay Pulong. Hindi ba? Kayo ang hinahanapan ng taong bayan. Yung mga Maynila, hindi naman taga Maynila si Pulong. Yung mga taga Maynila, city ng Maynila, hinahanap saan nyo dinala yung pera. Saan nyo dinala yung mga proyekto? Wala naman kayong permit. Paano nyo nairaos yun? Yung mga proyekto na yun nang wala naman kayong permit. Yun yung dapat nyo sagutin, sir. Hindi yung nagtuturo kayo sa ibang tao. Mapapama kayo dyan. Alam nyo naman yan Alam nyo naman for a fact na hindi kurakot ang mga Duterte. Putay na, tingnan nyo nga bahay ni Pangulo. Hindi gumanda. Tingnan nyo yung mga bahay nyo. Di kayo nahihiya. Naging presidente ng Pilipinas, naging congressman din yun, naging mayor ng matagal, naging vice mayor. Nakita nyo yung bahay, hindi kayo nahihiya. Putang ina, yung bahay nyo, yung bahay ni Pangulo, kusina nyo lang. Sabi nga ni Pangulo Sabi nga ni Pangulo po, hindi ako nakaranas ng Mercedes-Benz na yan. Meron kang ang bulletproof na Escalade. Magkano yan kapag factory custom yung yung bulletproof niya, magkano yan? Oo, yung Escalade alone, milyon-milyon na yan Tapos pinabulletproof mo pa, di mas lalo na. O di ba, mayroon ka pang Mercedes-Benz. Si Pangulong Duterte nga di nakaranas ng Mercedes-Benz Si Pulong, mayaman talaga si Pulong. Ang napangasawa ni Pulong, prinsesa Prinsesa ng mga Muslim, yung unang asawa niyan. O natural, may pera yan. Pero ang tanong, nagfo-flaunt sila ng yaman nila katulad nyo? Hindi ba? Hindi. Yan ang sinasabi ko sa inyo Sa Barangay 259 at 266 sa Tondo, February 2025 ang agreement at binigyan sila ng 100... Ito, kasama mo to. Sila Chua at saka si yung makapalang labi. Nakamukha ni Bentong na kongresista dyan sa Maynila. Si yata yun, sa 2nd District yata yun.
O ayan o, yung mga kasama mo, yun ang batikusin mo, yun ang hanapan mo ng ano. Kung ikaw hindi ka magnanakaw, abante, naniniwala naman ako hindi ka magnanakaw. O kung hindi ka magnanakaw, sir, at yung dalawa mong kasamahan na congressman dyan sa Maynila, hinahanap kung saan nirereklamo sila ni Isko tungkol sa mga paglabag nila sa batas at pangungulimbat di umano. O dapat yun ang binabanatan mo, hindi si Pulong. O pahiya ka. 61 days para tapusin ito. Dito sa kinatatayuan ko makikita yung isa sa mga flood control projects na ginagawa ng GELSI Construction. Dito yan sa kahabaan ng Estero de Magdalena. Nakita mo yung project na yan, oh. 2022, 2023, 2024, 2025. Pucha, kita mo, may flood control. At kung makikita ninyo, hindi pa rin yan tapos hanggang ngayon at patuloy pa rin nga yung kanilang paggawa kahit wala silang anumang permit mula sa Manila LGU. Oh, tama ba yan, Abante? Oh, yan ang unahin mo. Yan ang dapat na hinihiring mo. Hindi yung dinadamay mo yung ibang tao porket kalaban nyo sa politika. Di ba inaano ka ba ni Pulong? Bakit ba nasasaktan ka sa sinasabi ni Baste na moro-moro lang yan? O minsan kapag umaaray ka, oo, madalas, baka talagang totoo kasi masakit ang katotohanan eh. Di ba? Lagi ang tao nasa defensive mode kapag affected siya doon sa sinasabi ng tao. Halimbawa, sinabi noong kapitbahay namin na may kapitbahay siyang maitim. O ako lang naman yun, totoo naman yun. O magagalit ako, di ba? Ba't mo ginaganyan? O pero kung halimbawa sinabi niya, meron din akong kapitbahay maputi, malaking tao, kupal. Maputi, di naman ako maputi eh. Di ko papansinin yun, no? Di ba? Ganun lang naman yun eh. O may sinabi si Baste, pumalag ka, nasaktan ka. Bakit ka naman masasaktan kung hindi naman para sa'yo? Sinabi ba naman ni Baste na yung ginagawa ni Abante kapalpakan? Hindi naman eh. Sinabi ba ni Baste na yung ginagawa ni Abante politika? Wala naman. Si Bongbong naman yung pinatutungkulan niya. Bakit ikaw yung umaaray? Aso ka ba ni Bongbong? Di ba sabi mo pinsan ka ni Bongo kasi siya go, ikaw Abante? O bakit parang masyado kang defensive kay BBM? Kaya mo lang si BBM, kaya niya na yung sarili niya, tanda-tanda na niyan eh. Pinagtatanggol niyo pa. Nirereklamo na yan ng mga residente. Malaking perang ginastos dyan, tapos pagdating ng mga baha daw, hindi naman gumana, hindi naman pinagagana. Nung huling bagyo, puno yung ano na yan, ito, apaw yan. Dumepensa naman ang DPWH North Manila District Engineering Office. Gumagana raw ang flood control doon at may maintenance team umano na nagmamonitor. Gumagana nga oh. Gumagana. Ay, Abante, walang ganito sa Davao. Ganyan, putang ina. Bumabaha na ng tanga dyan. Bumabaha pa ng mga kurakot. Bumabaha pa ng basura. O ayan oh, ang dami nyo dapat linisin sa lugar ninyo. Imbis na tulungan nyo si Mayor Isko eh. Tayo na, binabanatan nyo yung mga Duterte. Sir, umikot ka sa Davao, walang ganito. Promise. Bago ka magyabang, Abante, siguraduhin mo muna na maayos dito sa syudad nyo bago ka manilip ng syudad ng may syudad. Sa dating administration po, hindi po ni-require yung kuha ng permit. Papaalam lang po kami na gagawa na pinapayagan po. Sinuspindi daw muna nila ang mga nasabing proyekto. Sinisikap pa namin na makuha ang pahayag ng GELSI Construction. Imaginin mo, DPWH ang sasabihin, hindi naman kami binihinga ng permit eh. Alam nyo naman yun eh, na kailangan nyo ng permit. Diba? Dati naman, gawa lang daw sila ng gawa eh. Oh, Diyos ko po, si Hani Lacuna, ano bang ginawa mo kasi? Diyos ko Lord, kaya nagkaka-leche-leche tayo eh. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino
Pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong